Kilala ang Pilipinas sa magaganda nitong tanawin, mayayamang kultura at makulay na kasaysayan. Mula sa luntiang bundok, kulay bughaw na karagatan hanggang sa mga community at taong puno ng kwento at aral. Totoong araw-araw pipiliin mo ang Pilipinas. Of course, kasama rin sa mga ibabahagi ko sa programang ito ang stories of tourism, development and empowerment ng mga coastal communities. Kaya tara na, samahan niyo akong i-explore. Ako po si Gabriel Lopez, ma-inspire sa kwento ng Bay, kwento ng bayan, sa Philippine Baywatch. Philippine Baywatch, bantay ng pagbabago, bayan ko sabay tayo, aangat sa mundo, pagunlad para sa bayan, bagong buhay ng mamamayan, isang bagong Pilipinas, sabay-sabay nating lalakbayan. Negatibo, mapaminsala, masama. Ito ang kadalasang naririnig natin sa tuwing pinag-usapan ang reclamation. Pero perwisyo ba talaga kung ito ay matuturing o biktima lang ng maling presentasyon ng publiko? Tara watchers, pag-usapan natin yan. Ang Baseco o Bataan Shipyard and Engineering Company na matatagpuan sa port area ng Manila ay nakatayo sa isang reclaimed land. Isa itong government-owned shipbuilding company noon na originally para sa industrial and shipyard operations lang. Pero sa paglipas ng panahon, pinasok ito ng mga informal settler. Noong 1980s at 1990s, naging tahanan nito ng libo-libong pamilyang Pilipino. Ang dating bakanteng reclaimed land ay naging isang komunidad. Kung mapapansin, naging mabuti ang Baseco na siya naging tahanan ng maraming pamilya. Pero dahil dito, unti-unting nasira ang area. Napuno ito ng basura, nawalan ng maayos na pasilidad at naging delikado para sa kalusugan at kalikasan. Sa nakaraang taon, naging sentro ito ng mga initiative para sa environmental rehabilitation at community empowerment. Isa sa mga ahensyang nanguna sa pagbibigay pansin dito ay ang Philippine Reclamation Authority or PRA. Sa kanilang tulong, isinagawa ang mga coastal cleanup drive, paglalagay ng mga waste management system at pagpapalawak ng access sa ligtas na espasyo para sa mga resident. Ngayon naman, ay bibigyan ko kayo ng pasilip sa mga pupuntahan natin. For our One Real Travel, we will feature the 3 C's: the coast, the community, and the culture. Ipapakita natin how these elements shape not just tourism, but the bagong Pilipinas. Abangan, dahil bibisita tayo sa Ilocos Sur, La Union, Alaminos, Pangasinan, Masbate. Of course, may adventure trip din tayo sa Siargao, Boracay, at iba pang islands and coastal communities. When we return, kilalanin ang Pilipinong nasa likod ng iconic Palm Jumeirah Island in Dubai, UAE. Tuloy-tuloy ang kwento at turismo dito sa Philippine Baywatch. Pag-asa. Celebrating friendship, unity, and culture through a spectacular night of music. Watch the ASEAN Friendship Concert 2025 from the Auditorium Seri Angkasa, Kuala Lumpur, Malaysia. Featuring 10 talented artists from all over ASEAN. Hosted by Sharizan Borhan and our very own Diane Querer. Catch it this Saturday at 7 p.m. Here on Your People's Television. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod: fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan,
Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Pag-asa ng bukas. Ang disenyo ng iconic, world-famous Palm Jumeirah ay maihahalin tulad sa palm tree. Ang punong ito ay may malalim na kahulugan sa kultura ng Dubai at sa buong Middle East. Maliban sa pagbibigay ng lilim, pagkain at kahoy, ang palm tree ay simbolo ng resilience at abundance, kaya ang hugis nito ay tribune sa kanilang kasaysayan. Bukod sa cultural value, may practical reason din naman kung bakit palm tree ang napiling hugis. Ang fronds o mga dahon ay nagsisilbing residential branches. Bawat isa may sariling beachfront access. Kung bilog lang ang isla, limitado ang coastline. Pero dahil palm-shaped ito, mas maraming beach properties ang naidagdag. Ang crescent-shaped breakwater sa paligid ng palm tree design ay tumutulong naman sa pagprotekta ng isla mula sa malalakas na alon ng Arabian Gulf. Kapag tinitignan mula sa taas, ang Palm Jumeirah ay instantly recognizable agad. And that's the branding move ng Dubai bilang global destination. Pero, alam nyo ba na isa sa mga nasa likod nito ay isang Pinoy? Yes, you heard it right! In 1977, ang ating kababayan na si Architect Felino June Palafox Jr. ay naging bahagi ng Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, ang visionary ruler ng Dubai. Bilang urban planner, tumulong si Palafox sa pag-layout ng master plan ng lungsod at coastal developments. Mas kilalanin pa natin si Architect Felino June Palafox Jr., ang Pilipino sa likod ng Palm Jumeirah. Personal ko siyang nakausap para sa High Profiles. Nandito po tayo today sa Palafox office here in Makati together with Felino June Palafox Jr., the president and founder of Palafox Associates. Magandang hapon po sa inyo, Architect June. Kamusta po kayo? Yeah, magandang hapon po. Nice to see you again. Yes. Kilalang-kilala po kayo dito in the Philippines, but you're also very world-renowned as an architect and urban planner. How involved are you in reclamation? Yes, reclamation projects. I've been involved in other countries. Dito sa Pilipinas, involved kami sa naka-reclaim na projects o kaya minamaster plan namin yung tapos na reclamation. And re-review rin namin some of the reclamation projects. Some of them, I don't call them reclamation, land recovery. Kasi may title na, binaha lang, kaya renewable remediating that. And reclamation project can be good as long as it's planned properly, designed properly, engineered properly, implemented properly. So para sa mga normal na tao tulad ko na hindi masyadong expert sa mga reclamation, ano po yung difference ng reclamation at saka land recovery? Yeah, reclamation purely from the sea, and your thing is, yung land recovery, formerly land, yung binaha, then land recovery. Maski na sa desert na may tinatawag na okay, reclamation from the desert. Kasi dati land taken over by the desert also. It could also be land recovery. Mas alam ko ang gagawin niyo pong project sa mga ibang bansa. Ano po yung mga ibang bansa na yon? Paano po kayo nakatrabaho doon? At saka ano po yung mga contribution niyo po? Yeah, after I was typically there for the World Bank funded Metro Plan Manila, 1975-76. Then
while working in those World Bank funded projects, UNDP funded projects, I was invited by the leaders of Dubai to help plan the desert town of Dubai, bring it to the first one in 15 years. So I'm was the first Southeast Asian architect there, the first Filipino architect, and the first Filipino family. Kaya yung fast-track development ng Dubai, the global city, I was part of it. In Dubai, originally, if I remember the figures right, only 70 kilometers of natural waterfront. Now, almost as prime real estate. Kasi waterfront is prime real estate. Kaya ginawa namin sa Dubai, they excavated the desert to build more waterfront, prime real estate. Yung naubos na rin yun, they did the top islands, man-made islands, for waterfront real estate. But the Creek of Dubai, it was deepened, just not even navigable, then a very beautiful waterfront. Paano nga ba naapektuhan ang quality of life ng mga tao pagdating sa reclamation? Is it a good thing? Is it a bad thing? What can you say about reclamation? At least yung good reclamation like Singapore, Dubai, Manhattan, Hong Kong, it created more jobs, poverty alleviation. In talking Dubai, there's so many urban development projects, for every Emirati Dubai citizen, there are 10 jobs available. So Dubai, 90% of residents of Dubai are foreigners. They have more jobs, 9 times more than the citizens. And a lot of these are reclamation projects. Create new cities, improve the waterfront scenery. The largest man-made harbor in the world, Jebel Ali, estimating from the desert. Architect Jun, you mentioned your stance on reclamation, and para po sa iyo, it's more on land recovery. So yung tanong ko po, what can you say to Filipinos, ang ating mga kababayan na hindi po pabor sa reclamation or land recovery? Yeah. Dapat look at the positive aspects of it, provided it's done properly. As I said, master plan properly, design properly, engineer properly, implemented properly. Would you say that reclamation or land recovery, as you term it, is pro-progress and pro-environment? Would you say they're both pro? It's pro-progress, and they entice a lot of foreign direct investments. The reclamation projects in Dubai, or Singapore, or Manhattan, or Hong Kong, mostly foreign direct investments. But you have to do it right. So if you do it wrongly, it's somehow. Yung naintindihan ko, ang marami rin criticism na making court regarding this controversial topic. Pero para po sa inyo, despite the challenge, if you can mention the biggest challenge, what is the even bigger opportunity we can get from Yeah, Yes, jobs. reclamation. It can take jobs. It can alleviate poverty. Yung dalawa lang, people first. Then dito ako about environment. Make sure environmental concerns are addressed. Isipin nyo, how many jobs are lost at kinancel ng previous job? Instead na nagkakancel tayo ng project, dapat tingnan what's wrong and improve it. Kasi naka-approve natin sinakancel. In Dubai, the plans recommendation were put forward under 20% implementation. Because even before they implement, they keep on improving the original plans. Because the rural Dubai says they always want to be number one. They always want to be the best. At saka po dito sa Pilipinas, napakalaking issue ang flood control. Opo. Ano po masasabi niyo tungkol sa situation na po na parating nagbabakad dito? Yeah. What can reclamation Yeah. do to fix Yeah. the situation? I already presented 150 recommendations to address the hazards before disasters, which is 90% less expensive. Aside from saving human lives, buildings, infrastructure, and agriculture. Was because of the overpumping of deep wells, land subsidence. Yung lupa bumababa. Then the sea level rise. Kaya kung may mga reclamation, dapat we can protect the mainland from tsunami and storm surge. Protection, hindi lang dapat real estate project. It should also be protection. Pero kainihurapin ba ang reclamation? Sino yung nagde-benefit? Yung reclamation, if I remember the figures, 40% goes to the government. The private sector reclamation developers, they create the real estate, they create the land, and 40% donated to the government. So it's not just
Dapat nananabot din yung proper governance ng BSMK. So you heard it right here. Reclamation is pro-people, pro-Pinoy, and pro-environment. Up next, bisitahin natin ang mga proyektong hatid ng Philippine Reclamation Authority para sa kabataan at resident ng Cavite. Abangan yan sa pagbabalik ng Philippine Baywatch. Pag-asa ng bukas. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Pag-asa ng bukas. Dahil malapit sa dalampasigan ang ilang bahagi ng Cavite, limitado ang espasyo para sa taniman, maging ang supply ng prutas at gulay, kulang din. Kaya nung nagsimula ang school-based gardening initiative ng Labac Elementary School, agad itong napansin ng PRA at hindi na nagdalawang isip na suportahan ang kanilang hydroponics project. Tara, samahan niyo akong kamustahin ang proyektong ito. Meron po kaming 1,165 na estudyante dito po sa aming paaralan. At lahat po yan ay nakikinabang sa amin pong Project Hydroponics. Una, ang amin pong Project Kalinga na mayroong feeding program ay napapakain ang mga bata na mga indigent gamit po yung mga gulay at mga nahaharvest doon po sa ating Project Hydroponics. Ikalawa, yung mga na-harvest natin ay binibenta natin sa palengke, binibenta natin dyan sa labas ng gate at ang iba naman ay through online. So dahil mataas yung quality ng ating mga produkto, kaya nagiging dagdag income ito para sa pondo ng ating paaralan. Ang hydroponics ay isang makabago at mabisang paraan ng pagtatanim na hindi nangangailangan ng lupa. Sa halip, ang mga gulay ay inaalagaan gamit ang nutrient water solution. At para sa mga mag-aaral ng Labac Elementary School, kung saan 85% ng mga estudyante ay mula sa mga pamilya ng mga mangingisda, malaking tulong ang hydroponics garden na sinusuportahan ng Philippine Reclamation Authority. Dati kasi, ang mga estudyante namin hindi ganun ka-engage sa pagtatanim. Kasi ang alam lang nila, ito ay isang klase na medyo mababa. Subalit nung ini-open namin sa kanila itong ganitong sistema, itong ganitong paraan kung paano gamitin ang teknolohiya na nandirito, at maging sa pagtitimpla ng mga chemicals na ginagamit namin para makabuo ng nutrient solution, nagkaroon ng mas malalim na pananaw ang aming mga estudyante. Napaibig sila sa pagtatanim ng gulay.
Sa loob ng 3 taon, naging tulay ang proyekto para sa pagpapabuti ng kalagayan ng paaralan. Nagbigay din ito ng opportunity para mahikayat ang kabataan na magtanim. Ako po si Aliyah Shane Piting, nasa ika-6 na baitang mula sa Labak Elementary School. Masaya po ako sa aking karanasan sa hydroponics dahil po natuto po ako magtanim ng iba't ibang gulay katulad ng lettuce, pechay, kangkong at celery. Ako po si Salia Arsadyasa, grade 6 from Labak Elementary School. Masaya po ang aking experience dahil natuto po ako magtanim ng iba't ibang uri ng gulay. Malaking tulong po ang aming hydroponics para po sa aming feeding program, pondo sa paaralan at sa aming laboratoryong gulayan. Sa pamamagitan ng hands-on experience sa hydroponics, nahikayat ang mga estudyante na yakapin ang agrikultura at alagaan ang proyektong ito. Nais kong magpasalamat sa ating kasama sa Philippine Reclamation Authority sa napakaganda po nilang adhikain na makatulong po sa mga paaralan sa lalawigan ng Cavite. Higit sa lahat sa mga paaralan na malapit sa mga baybaying dagat, kagaya po ng Labak Elementary School. Maraming salamat po sa PRA, Philippine Reclamation Authority at sa pinakamamahal nating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Mabuhay po kayo! Pero hindi rito nagtatapos ang misyon ng ahensya. Sa ilalim ng Philippine Reclamation Authority Social Development and Management Program or SDMP, patuloy ang pagtulong sa mga baybaying komunidad sa Tanza, Cavite. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang itinayong Fish Processing and Storage Facility para sa Coastal Area Fisher Folks Association. Layunin nitong mapalakas ang kanilang kabuhayan, mapanatili ang kalidad ng huli at mapalawak ang akses sa merkado. Bukod dito, nagbibigay din ang PRA ng scholarship sa mga anak na mangingisda. Kabilang sa mga scholar si Catherine na nakatapos sa college sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Kasi hindi po talaga namin akalain na makakapag-tapos pa po ako kasi po yung tatay ko po mangingisda tapos na-stroke po siya. Tapos hindi po talaga akalain na may pagpapatuloy ko pa po. Buti na lang po talaga dumating yung PRA na scholar. Tapos laking tulong po talaga para sa amin. Hindi ko po sukat akalain na darating pa sa buhay namin na mapagtatapos ko po yan. Kaya maraming salamat po talaga sa PRA. Alam ko po na hindi lang po ako yung matutulungan nyo at marami pa po kami. Kaya maraming salamat po sa inyong tulong. Mahal na Presidente, saludo po. Mula sa hydroponic gardens hanggang sa fish facility, ipinakita ng PRA na kasabay ng mga gumugulong na reclamation project ay ang kanilang tuloy-tuloy na suporta sa kalikasan, edukasyon at kabuhayan ng coastal community. That's it for today. Again, kasama niyo ako sa paghatid ng mga kwentong may puso at direksyon. Sabay-sabay tayong magsagwan patungo sa bagong Pilipinas. Ako muli, si Gabriel Lopez. Samahan niyo ako sa susunod na Sabado para sa isa pang kwento ng Bay. Kwento ng Bayan, dito lang sa Philippine Baywatch. Aking lakas, Philippine Baywatch, pag-asa